Nagsimula ang eksena kung saan si Yong-ho, na sobrang taranta, ay nagtatanong kung bakit wala sa kanyang mga bodyguard ang sumasagot sa isang krisis. Ang bodyguard, na mukhang nalilito at nababahala rin, ay sinabi na hindi niya makontak ang iba pang membro ng security team na nagpapahiwatig ng problema sa komunikasyon o posibleng sabotahe. Sa gitna ng gulong ito, napansin bigla ng bodyguard na may kakaiba kay Eugene at naghinala dito. Dahil sa kanyang instinct at training, binunot ng bodyguard ang kanyang baril at itinutok ito kay Eugene. Si Yong-ho, na sobrang stressed na, ay nagulat at natakot. Hinihingi niya ang paliwanag kung bakit itinutok ng bodyguard ang baril kay Eugene. Ipinahayag ng bodyguard na sigurado siyang hindi lang simpleng problema sa signal ang dahilan kung bakit hindi niya makontak ang iba pang bodyguards. Binigyang diin niya na hindi posible ang biglaang problema sa signal, lalo na at wala siyang naging issue nang papasukin si Eugene. Si Yong-ho, nagulat pa rin sa naunang pangyayari, ay sinusubukang intindihin ang impormasyong ito. Nagbigay teorya ang bodyguard, dapat may kasabwat si Eugene. Base ito sa kanyang pag-aakala na konektado ang problema sa signal at ang presensya ni Eugene na nagpapahiwatig ng isang coordinated na sabotahe o atake. Nag-react si Yong-ho nang hindi makapaniwala na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kakayahang unawain ang mabilis na nagaganap na sitwasyon. At biglang nagbago ang eksena nang may biglang bumukas ng pinto ng malakas, at ito ay si 05, na ikinagulat ni Yong-ho at ng kanyang bodyguard. Agad na tumugon ang bodyguard sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril kay Eugene at 05, na humiwalay sa isa't isa, na nagdulot ng kalituhan sa bodyguard kung sino ang kanyang tututukan. Maabilidad na umiwas si Eugene at 05 sa mga bala at nagtago, gumagawa ng taktikal na paggalaw para makalamang. Nakahanap ng pagkakataon si 05 para lumaban. Iniwasan niya ang isa pang bala mula sa bodyguard at nagawang matanggalan ng baril ang bodyguard. Sinubukan ni 05 na umatake ulit pero na-block ito ng bodyguard na nagpapakita ng kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa gitna ng bakbakan, nakilala ng bodyguard si 05. Tinanong ng bodyguard si 05 kung sino ba talaga ito at habang nagtatanong, naalala niya ang isang pagkakataon na sila'y nagkita at nilampasan ang isa't isa noon. At habang sandaling nawala sa pag-alala ang bodyguard, sinamantala ito ni 05 para maglunsad ng suntok. Subalit, hindi basta-basta magpapatalo ang bodyguard at agad siyang sumubok ng kontra-atake. Matikas na iniwasan ni 05 ang kontra-atake, hinawakan ang kamay ng bodyguard, at sumalakay gamit ang kanyang siko, pagkatapos muling hinawakan niya ang bodyguard at naglunsad ng tuhod sa mukha na ikinabagsak ng bodyguard sa sahig. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, biglang lumitaw si Yong-ho na nagdadala ng bagong dinamika sa tensyonadong sitwasyon. Si Yong-ho, na may hawak na baril, ay nag-utos kay 05 na huwag gumalaw, ipinapakita ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Ipinahayag niya ang kanyang pagkalito at pagkainis kung bakit pinili ng kanyang lolo sila bilang bodyguard. Ipinahayag ni Yong-ho na hindi siya babalik sa Korea, nagbigay siya ng matinding babala, kung ayaw nilang mamatay, dapat silang umalis agad. Nagpadala si Yong-ho ng mensahe sa kanyang lolo, na babala na kung maulit muli ang ganitong sitwasyon, gaganti siya ng buong lakas. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na panatilihin ang kontrol sa kumpanya, na inihayag na mayroon na siyang ginawang hakbang sa pamamagitan ng pagkuha ng taong magtutumba kay Jae. Tinapos ni Yong-ho sa isang matapang na pahayag na kahit ikulong siya, ipagpapatuloy niya ang kanyang mga plano na nagpapahiwatig ng kanyang malalim na pangako sa pag-secure ng kanyang posisyon sa SW. At nagsimulang lumapit si Eugene kay Yong-ho na may hawak na baril at nag-utos sa kanya na huminto habang nagbabanta sa kanyang buhay. Kahit na may banta, patuloy na kalmadong lumalakad si Eugene patungo kay Yong-ho, hindi natitinag sa posibilidad na siya'y barilin. Si Yong-ho, na frustrado at hindi makapaniwala, ay tinanong si Eugene kung sa tingin ba niya hindi niya kayang iputok ang baril. At sa mabilisang pangyayari nakalapit si Eugene kay Yong-ho at, sa mabilis na kilos, nahawi ang baril mula sa kanya, at buong kumpiyansang sinagot si Yong-ho na tama siya ng hinala na hindi kayang iputok ni Yong-ho ang baril, at agad sinuntok ni Eugene si Yong-ho sa mukha, hinawakan ang kanyang ulo, at malakas na binagsak ito sa kabinet na malapit doon, na ikinabagsak ni Yong-ho sa lupa, na duguan. Si 05, tinatawag si Eugene bilang 001, ay nangutya tungkol sa kawalan ni Eugene ng kakayahang barilin si Yong-ho, na may baril na nakatutok sa kanya. Tumugon si Eugene ng mahinahon, ipinaliwanag na hindi niya kayang barilin si Yong-ho dahil hindi niya ito itinuturing na kaaway.
At bigla pumasok si 06 sa eksena, sinusuportahan ang paninindigan ni Eugene sa pamamagitan ng pagpuna na siya ay isang bodyguard, hindi assassin, na tila nagdulot ito ng reaksyon mula kay 05. Lumitaw din si 032, idinagdag na tinanggal na nila lahat ng kanilang bakas sa loob at paligid ng gusali. Samantala binanggit ni 06 ang kakaibang pakiramdam, ngunit pamilyar na pagtutulungan nila muli matapos ang mahabang panahon na nagdulot ng sandaling pagmumuni-muni sa grupo. Ang komentong ito ay humantong sa biglaan, ngunit magkakasamang pagtinginan ng bawat isa na nagtapos sa isang kolektibong ngiti. Pagkatapos, inihayag ni Eugene na oras na para bumalik. Paglipat ng eksena sa gusali ng SW, kung saan nakikipag-usap ang ama ni Yeongho sa chairman. Ipinahayag ng ama ni Yeongho ang kanyang pagsisisi at tinanggap ang personal na responsibilidad, humihingi ng paumanhin para sa paraan ng pagpapalaki niya sa kanyang anak. Ipinahayag ng chairman ang kanyang pagkagulat at determinasyon na hindi palampasin ang mga kamakailang pangyayari, binibigyang diin na hindi katanggap-tanggap ang mga ginawa ni Yeongho. Ang ama ni Yeongho na umiiyak ay nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng chairman na ipinapakita ang kanyang emosyonal na pagkabalisa. Sinabi niyang hindi niya hinahanap ang pagpapatawad para kay Yeongho, kinikilala ang bigat ng mga aksyon ni Yeongho laban sa kanyang kapatid na si Jae. Sinabi ng ama ni Yeongho na kung hindi aaksyonan ng chairman ang sitwasyon ni Yeongho, gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Sa kabila ng katahimikan ng chairman, nagpatuloy ang ama ni Yeongho, diin na ang kanyang pagbisita ay upang humingi lamang ng tawad dahil sa kanyang perceived na pagkukulang sa pagpapalaki ng kanyang anak. Tumugon ang chairman sa paghingi ng tawad ng ama ni Yeongho sa pamamagitan ng pagsasabing hindi rin siya nakinig sa kanyang mga magulang noon at kinilala niya na matagal nang wala sa pangangalaga ng kanyang ama si Yeongho na nagpapahiwatig na sarili ang mga desisyon ni Yeongho. Patuloy na ipinahayag ng ama ni Yeongho ang malalim na pagsisisi, umiiyak at yuko sa sahig. At sa gitna ng kanyang emosyonal na pagkayuko, may binulong ang ama ni Yeongho na may puot na salita tungkol sa kanyang anak. At lumipat ang eksena nang dumating si Eugene sa bahay. Masayang binati ni Dayon kasama ang kanyang lolo, si Eugene, at nagtanong kung nakita niya na ba ang kanyang mga dating kaibigan. At kinumpirma yon ni Eugene na nakita niya ang kanyang dati na mga kaibigan, at inutusan siya ni Dayon na ilapag ang kanyang bagahe at mabilis na mag-ayos, binibigyang diin ang paghahanda ng maraming pagkain ng lolo nila bilang pagbabalik sa kanilang bahay. Sinabi ng lolo na hindi lang dahil sa pag-uwi ni Eugene kaya siya nagluto, kundi gusto rin niyang maghanda ng masarap na pagkain para kay Dayon, ipinapakita ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa parehong apo. At ngumiti si Dayon at kinilala ang intensyon ng kanyang lolo. At habang nasa isang masayang sandali ang pamilya, pansamantalang naglakbay ang isip ni Eugene, iniisip sina Yeongho at ang chairman, na nagpapahiwatig ng koneksyon o pag-aalala niya sa sitwasyong kinakaharap nila. Makikita ang sandaling ito ng pagmumuni-muni habang tinitingnan ni Eugene sina Dayon at ang kanyang lolo. At ang lolo, na hindi alam ang pansamantalang pagmumuni-muni ni Eugene, ay nagpatuloy sa pagsasalita kay Dayon. At si Eugene, bumalik sa kasalukuyang sandali, ay nagsimulang ngumiti kay Dayon at sa kanyang lolo, isang kilos na maaaring nagpapahiwatig ng kanyang pagpapahalaga sa presensya ng kanyang pamilya. Nagsimula ang eksena at nagulat si Shinje sa balitang kailangan nilang putulin ang kanilang engagement at nagtatanong siya sa biglaang pagbabago ng plano. Kinumpirma ng kanyang ama ang desisyon na wakasan ang engagement na nagpapahiwatig ng pagbabago sa estratehiya ng kanilang pamilya. Hinanap ni Jae ang paliwanag mula sa kanyang ama, nagtataka kung bakit kailangan pa niyang pumayag sa engagement sa simula pa lang kung hahantong lang sa ganito. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang unang dahilan ng engagement ay para magamit ang kapangyarihan ng ibang pamilya para makapasok sila sa industriya ng warlord na nagpapakita ng isang estratehikong pag-aayos ng kasal batay sa pangangailangan ng negosyo. Sinabi niya na nagbago na ang sitwasyon, hindi na kailangan ang alyansang ito dahil ang kanilang kumpanya, SW, ay nakalampas na sa pinakamahirap na panahon at ngayon ay mas matatag na. Ipinaabot ni Shinje ang kanyang pag-aalala tungkol sa mga potensyal na komplikasyon ng biglaang pagwawakas ng kanyang engagement na nagpapakita ng kanyang kamalayan sa sensitibong kalikasan ng ganitong alyansa. Kinilala ng kanyang ama ang mga alalahaning ito, ngunit ibinunyag na isinaalang-alang na niya ito at nakahanap na siya ng mas angkop na pamilya para kay Jae. Si Jae, na nakakaramdam ng ibang motibo,
ay hinarap ang kanyang ama tungkol sa tunay na layunin sa likod ng mga desisyong ito. At nanatiling tahimik ang kanyang ama. Binanggit din ni Jaya ang tungkol sa kanyang kapatid, na napansin niyang biglaan ang pagreretiro at pagkawala, na nagmumungkahi na may hinala siya na may iba pang dahilan sa likod ng desisyon nito. Nagbigay ng malabo pero mahalagang komento ang kanyang ama na lumagpas sa hangganan ang kanyang kapatid, at pinapayuhan siya na tandaan ito. Tinutulan ni Shinjay ang biglaang desisyon na kanselahin ang engagement. Kinikilala ng kanyang ama ang pagkakamali ni Yeongho, ngunit binibigyang diin ang malaking epekto ng kanyang pagkawala sa kumpanya. Iginiit ang pangangailangan na protektahan ang negosyo sa lahat ng paraan. Nagulat at nawalan ng salita si Jae sa lohika ng kanyang ama, iniisip ang mga implikasyon ng kanyang mga salita. Matatag ang ama, sinabi niyang siya na ang bahala sa mga paghahanda, at pinayuhan si Jae na magkaroon ng kamalayan sa planong ito. Paglabas mula sa opisina ni Shinjae, nakasalubong ng ama sina Yuijin at iba pang bodyguards. Ipinapakita ng kanyang iniisip ang kanyang ginhawa na tanging si Yeongho lang ang kinagagalitan ng chairman, ngunit kinikilala niya ang potensyal na banta sa kanyang sariling posisyon. Napagtanto niya na ang pagkontrol kay Jae at ang pagkansela sa kanyang engagement ay mahalaga para mapanatili ang kanyang katayuan at maprotektahan ang kinabukasan ng kumpanya na nagbubunyag ng mas malalim na antas ng manipulasyon at estratehiya. Balik ang eksena kay Jae, makikita si Shinjae na malalim na nag-iisip tungkol sa desisyon na wakasan ang kanyang engagement na nagpapahiwatig ng bigat ng balitang ito sa kanya. Inaalala niya ang kanyang unang pagkikita sa tenyente at ang kanilang mga sumunod na pakikitungo kung saan mabait sa kanya ang tenyente na nagpapahiwatig ng emosyonal na kaguluhan. Inistorbo ng team leader ang kanyang pag-iisip, sinasabing oras na para umalis. Si Shinjae, na ibinaling ang kanyang focus, ay nag-utos sa team leader na alamin ang kinaroroonan ni Yeongho nang hindi ipinaalam sa iba. Kinilala ng team leader ang utos, na nagpapahiwatig ng kahandaan at katapatan na isakatuparan ang kahilingan ni Shinjae. Lipat ang eksena at malalim ang iniisip ni Shinjae habang nasa daan, pinag-iisipan ang desisyon na wakasan ang kanyang engagement. Kinikilala niya na kahit ang kanilang engagement ay isang kasunduan sa negosyo lamang, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala sa pagtatapos nito. Halata ang kanyang panloob na pakikibaka, at siya ay napabuntong hininga, isang senyales ng kanyang discomfort at pagkalito. Hindi ito nakaligtas kay Yuijin at sa team leader, na nakapansin sa kanyang katahimikan at pagiging malalim ang iniisip. At biglang naman kinausap ni Shinjae si Yuijin, na binasag ang kanyang katahimikan. Agad tumugon si Yuijin, na nagpapakita ng kanyang kahandaang makipag-ugnayan. Si Shinjae, marahil ay naghahanap ng ibang pananaw o kailangan lamang na maipahayag ang kanyang mga saloobin, ay nagtanong kay Yuijin tungkol sa kanyang opinyon sa lieutenant. Tumugon si Yuijin, at sinasabing bagaman hindi niya lubos na kilala ang lahat tungkol sa kanya, mabait itong tao at siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan ni Yuijin. Ang tapat na pag-amin na ito ay ikinagulat ni Shinjae at ng team leader. Si Shinjae, na binanggit ang karaniwang katangian ni Yuijin ay kinikilala na para sa isang tao na kadalasang bihira kung magpahayag ng damdamin tulad ni Yuijin na magbigay ng ganitong mataas na papuri, ay talagang mabait na tao nga ang lieutenant. At bigla napaisip si Yuijin sa pahayag niyang iyon. At biglang nagpasya si Shinjae na kanselahin ang schedule sa araw na iyon. Isang hakbang na ikinagulat kapwa ni Yuijin at ng team leader. Lipat ang eksena sa kampo kung saan naandoon ang tenyente, at nagsimula sa mainit na pagbati ng mga sundalo kay Yuijin, tinatanong kung kamusta na siya, na nagpapakita ng isang magiliw at respetadong relasyon. Magalang na tumugon si Yuijin, tinatanong din ang kalagayan nila, na nagpapakita ng mutual na respeto at samahan. Mabilis na lumipat ang usapan nang banggitin ng mga sundalo ang kasalukuyang tungkulin ni Yuijin na protektahan ang kasintahan ng tenyente. Nagpahayag sila ng sorpresa at paghanga, pinag-uusapan kung gaano kaganda ang kasintahan ni tenyente, at nagtataka kung paano nagkaroon ng ganitong kasintahan ito. Humantong ito sa isang sandali ng self-reflection sa mga sundalo, na may halong biro na pinagninilayan ang kanilang sariling buhay pag-ibig, inihahambing ang kanilang sarili sa tenyente, at nagtatanong kung bakit sila pa rin single. Isa sa mga sundalo ang lumipat ng usapan sa personal na buhay ni Yuijin, nagtatanong kung may kasintahan na ba siya, na nagpapahiwatig ng kuryosidad tungkol sa romantikong sitwasyon ni Yuijin. Si Yuijin, na hindi handa sa personal na tanong na ito, ay natahimik.
Lipat ang eksena at nagulat ang tenyente sa presensya ni Shinjae at nagtanong tungkol sa dahilan ng kanyang pagbisita na ipinapakita ang kanyang pagtataka. Tumugon si Shinjae ng pabiro, binanggit na dahil madalas siyang dalawin ng tenyente sa kanyang opisina, patas lang na maaari rin siyang bumisita dito. Natigilan ang tenyente sa kanyang pagiging prangka, na humantong sa isang awkward na oras. Pabirong tinanong ni Shinjae kung nahihiya ba ang tenyente o ayaw niya na dumalaw siya doon. Nagulat ang tenyente sa kanyang direktang paraan, agad na tiniyak sa kanya na wala siyang tutol sa kanyang pagbisita, ngunit ang kanyang reaksyon ay nagpapahiwatig na hindi lang siya handa sa kanyang pagdating. Ipinaliwanag ni Shinjae na gusto lang niyang dumaan at kinilala ng tenyente ang kanyang sinabi, pero tila may kutob na may iba pa itong dahilan. Nabanggit ni Shinjae na mas matagal siyang nakarating kaysa inaasahan, na nagpapahiwatig na nagbigay siya ng malaking pagsisikap para sa maikling pagbisita. Ang tenyente, na nakapansin ng pagbabago sa karaniwang asal ni Shinjae, ay maingat na nagtanong kung may problema ba siya, na nagpapakita ng kanyang pag-aalala at kakayahan sa pagmamasid. At si Shinjae ay nagulat sa kanyang tanong at ipinahayag ng tenyente na hindi niya masabi ang eksaktong dahilan, ngunit napapansin niyang iba ang kilos ni Shinjae kaysa sa karaniwan. Si Shinjae, na may pag-aalinlangan sa sarili, ay nagtanong kung mukha ba siyang kakaiba. At inamin ng tenyente na hindi niya alam ang nangyayari kay Shinjae. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalinlangan kung makakatulong siya sa kanya, na binibigyang diin ang kanyang pag-aalala ngunit pati na rin ang kanyang mga limitasyon. Nakikinig si Shinjae, halatang nagulat. Binahagi ng tenyente ang kanyang personal na pinansyal na mga limitasyon, binanggit na hindi niya maaaring ibenta ang lupa ng kanyang pamilya at kinikilala ang kanyang simpleng buhay bilang isang sundalo. Pabiro niyang binaliwala ang kanyang pag-unawa sa mga komplikadong aspeto ng lipunan, inihambing ang kanyang sarili sa tila talento at posisyon sa lipunan ni Shinjae. Sa kabila ng pagkilala sa kanyang mga limitasyon, matatag na sinabi ng tenyente na lagi siyang kakampi kay Shinjae, anuman ang sitwasyon, na nagpapakita ng malalim na pakiramdam ng katapatan. Muling nagulat si Shinjae sa kanyang katapatan at pangako, ngunit nanatili siyang tahimik. Tinapos ng tenyente ang usapan sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin, mapagpakumbabang sinasabi na ang kanyang walang pag-iimbot na suporta lamang ang kaya niyang ialay. Si Shinjae, na mukhang malungkot at nakakaramdam ng pagkakasala, ay nagtatangkang magmukhang normal at ngumiti para itago ang kanyang tunay na emosyon. Nagpapasalamat sa suporta ng tenyente, handa na siyang hilingin sa kanya ang isang mahalagang pabor. Ramdam ng tenyente ang bigat ng sandali at hinihikayat siyang sabihin ang kanyang nais. At sa isang pilit ng ngiti, hiniling ni Shinjae sa tenyente na wakasan na ang kanilang engagement, na labis na nagulat ang tenyente sa kanyang kahilingan. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.